Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Pilipinas! Time check muna tayo. Philippine Standard Time po natin ay alas 5 na ng umaga. Kaya gising na po at simulan na natin ang araw na ito. Panibagong umaga, panibagong pag-asa. Marami pa tayong mga gawain at marami pa tayong mapapasaya sa araw na ito. Halina at magsibi tayong inspirasyon sa ating mga kapwa. Malay nyo sa pagiging positibo nyo, marami na pala kayong natutulungan, o di ba? Live mula sa Pag-asa Weather and Fall Forecasting Center, ito ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, una maghahatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Mapapanood nyo rin kami via live streaming sa www.ptv.ph. Kasama niyo po ngayong Monday morning, February 10, 2014. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Sa punong ito, dahil nga po umaga-umaga pa lamang, mahalagang malaman po natin ang magiging lagay ng ating panahon. Kaya naman makakasama po natin si Mr. Alvin Pura na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Pura. Good morning sa iyo, Amor, at good morning din sa inyong mga viewers. Mr. Pura, easterlies po ang umiral sa ating Philippine Area of Responsibility nitong nakalipas na isang linggo. Ngayon nasa panibagong week na naman tayo, inaasahan po ba natin na mararamdaman pa rin natin yung epekto nito sa malaking bahagi ng ating bansa? Ano po ba yung nilalaman ng inyong 5 a.m. weather forecast para ngayong Monday? Yes, Amor, nung nakaraang araw nga, naramdaman nga natin yung tinatawag nating easterlies, yung ating prevailing weather system, at yun ang nagbigay ng medyo mas maalinsangan o mas mainit na panahon sa malaking bahagi po ng ating bansa. Subalit sa ngayong araw na ito, yung ating amihan ay muli pong nagbabalik. Sa ngayon ay nakaka-apekto po yan dito sa area ng Northern Luzon. At inaasahan natin sa mga susunod na araw ay mag-i-intensify pa ito hanggang sa darating na Huwebes. At sa darating na weekend ay muli po itong hihina. At muli na naman po atras yung ating amihan. Sa ngayon, dito po sa Northern Luzon, makakaranas po tayo ng maaliwalas sa panahon, maliban lang sa mga mahinang pag-ulan na dulot po ng ating northeast monsoon. Sa malaking bahagi naman ng ating bansa, kasama na dyan ang Metro Manila, makakaranas naman tayo ng maaliwalas sa panahon, manipis lang po ang ating kaulapan, at kung may mga pag-ulan tayo, ay mga localized or isolated rain showers at thunderstorms na lamang po yan. Usually pagsapit ng hapon at gabi dahil medyo mainit yung ating panahon, dahil po sa easterlies ay namamayagpag pa rin dito sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ayan po mga kababayan, narinig naman po natin, muli na pong umiiral itong northeast monsoon o hanging amihan. Dito po yan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero syempre dahil nga po medyo mahina pa rin po ito hanggang sa ngayon, hanggang dyan lang po yan sa may Northern Luzon. At ito naman Mr. Pura, ilan po sa mga criteria na tinitingnan muna ng Pag-asa bago natin maideklara ang opisyal na tag-init na panahon dito sa Pilipinas ay ang pag-iral at paggalaw nitong North Pacific High. Para sa ilan nating mga kababayan, bago po yung terminolohiyang ito. Para mas maunawaan natin ano po ba itong North Pacific High na ito at ano po ba yung magiging role niyan sa pagpasok ng official hot and dry season dito sa Pilipinas. Yes, Amor, pag meron nga tayong high pressure area, yan ang kabaliktaran ng isang bagyo or low pressure area. So ang high pressure area natin, pabaliktad po ang ikot niyan, na marirelate po natin yan sa magandang or mas mainit na panahon dahil yung ating hangin dyan ay pataas at mas maganda po or less po ang production ng mga pag-ulan pag meron tayong high pressure area. Yang pong North Pacific High, yan po ang high pressure area dito po sa North Pacific region. At pagsapit po ng tag-init dito sa ating bansa, yan po ay nagpaparamdam na. Sa ngayon, mahina pa po yan or wala pa po yan. Meron tayong tinatawag na low pressure area dito sa Aleutian Islands. Yan po ay semi-permanent low pressure area at depende po sa panahon natin. Sa ngayon, nandiyan pa po yan. At pag yan po ay humina at napalitan ng ating tinatawag na North Pacific High, yun po ang magiging sani ng easterlies natin. Ang hangin na manggagaling sa silangan, yan po ay panggagalingan ng ating North Pacific High. Yun po ang magdadala ng mas mainit na temperatura. Sa ngayon, wala pa po yan or medyo mahina pa po yan. So, pag lumakas po yan at mawala po itong low pressure area dito sa may Aleutian Islands, yun na po ay isa sa criteria upang mag-declare tayo ng tag-init or mas magiging mainit na ang ating panahon. At yung ating area dito sa high pressure area natin dito sa Siberia, hihina rin po para tayo ay makapag-declare na ng tag-init. Depende po yan sa tutok ng araw since winter ngayon dito sa atin sa Northern Hemisphere at papunta po tayo sa equinox o yung pantay na init ng araw. So depende kung nasan po nakatutok yung araw, doon po magde-develop yung ating mga pressure system. At yan po mga pressure system natin ay nagbabago po yan, depende nga po sa season or yun nga sa kung saan ang concentration ng ating araw.
Okay, so ang ibig sabihin lamang po nito mga kababayan, ito pong North Pacific High na tinatawag po natin ay yung high pressure area sa may North Pacific region. At ito nga po yung magiging source nito nga easterlies o yan nga po yung magdudulot ng mainit na panahon pa sa mga susunod pang mga linggo dito sa ating bansa. At Mr. Pura, sa ngayon po ba may namamataan na ba tayong sama ng panahon o bagyo na posibleng makaapekto sa ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na mga araw? Amor, base sa ating pagtaya, wala naman tayong nakapapansing anumang posibleng pumasok or mabuong sama ng panahon sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod pang araw. At pag buwan nga po ng Pebrero, halos wala or slim ang chance na magkaroon ng tayo ng bagyo base po sa ating statistics. Okay, gayon pa man ay magbabantay pa rin tayo sa mga susunod mga araw dahil meron pa rin chance na makaranas tayo ng isang bagyo dito sa ating bansa. At sa pag-iral po ng easterlies, Mr. Pura, dito sa ating panahon, hindi po naging dahilan yan ng pagtataas ninyo ng gale warning. So kumpara po sa northeast monsoon, bakit po hindi naapektuhan ng easterlies yung lagay ng ating mga karagatan at hindi po kayo nakapagtaas ng babala na gale warning? Amor, nagpapaalon din yan ang tinatawag nating easterlies dahil isang wind system po yan. So base sa mga hangin natin, nakikreate din po yan ng mga pag-alon dito po sa ating, lalo-lalo na dito silangang bahagi ng ating bansa. So ang nakikreate lang niyang pag-alon dahil hindi po naman ito kalakasan, banayad lamang po hanggang katamtaman yung ating pag-alon, lalo-lalo na pagsapit ng hapon, paglakas ng ating easterlies o yung ating trade winds. So mas magiging maalon po tayo pagsapit ng hapon at gabi. Subalit yung kanyang lakas ay hindi po enough upang masatisfy yung ating gale force o yung ating lakas ng hangin upang magtaas tayo ng gale warning. Pero yun nga po, paalala pa rin sa ating mga kababayan, kahit wala po tayong nakataas na gale warning, posible pong magpaalon yung ating easterlies. So mag-ingat, iba yung pag-iingat pa rin po ang ating paalala. Ayan, naging malinaw na po sa ating lahat. Kahit po itong easterlies ay nakakapagpalaki pa rin po ng ating mga alon. Pero hindi nga lang po ganun kalakasan itong hangin ito. Katulad po ng northeast monsoon, kaya po hindi po nito masatisfy yung ating mga requirements para po makapagtaas tayo ng gale warning. Kaya naman doble ingat pa rin para sa ating mga kababayang may maliliit na sakyang pandagat. At Mr. Pura, sa iba pang usapan, isang bagyo ang nabuo at umiral nitong February 7 sa United Kingdom. Tinawag po ito na Storm Charlie na ipinangalan kay Charles Dickens na ipinanganak sa February 7, 1812. So mapapansin po na yung bagyo ay ipinangalan sa isang tao na may kaugnayan sa petsa ng pagkakabuo ng bagyo. Ano po ba yung pinagkaiba ng paraan ng pagpapangalan ng bagyo sa ibang parte ng mundo kung ikukumpara natin dito sa ating bansa? Bakit po ba magkakaiba pa tayo ng way na ginagamit kung pwede naman po nating gamitin yung pangalan na lang yun o yung uniform na pangalan ng mga bagyo? Amor, actually, dito sa Pilipinas, meron tayong international name at local name na ginagamit. So, kung meron tayong local name, yan po ay sa kadahilan sa tropical depression, wala pa po tayong international name doon. So, pag pumasok ang isang tropical depression sa ating bansa, kailangan na po natin itong makilala or mapangalanan upang makapag-warning po tayo ng mas maaga. Kaya po tayo gumagamit ng local name. Base naman sa mga pangalan ng bagyo, yung ating local name naman ay pinalitan nga dati ay puro babae po ang pangalan ng ating bagyo. Ngayon ay pinalitan na po ito ng mga pangalan ng pwede rin pong babae o lalaki. Depende po yan dahil nagparapol po ang Pag-asa at naghingi tayo ng suggestion sa mga tao or sa ating mamamayan upang magbigay ng anumang pangalan ng bagyo para may pangalan nga natin sa mga bagyo. Yung ating mga naibigay na pangalan ay posibleng maging pangalan din po ng mga tao. Depende po sa napili ng ating Pag-asa. At yun nga po, kagaya nung mga panahon na sikat po ang ating kababayang boxer na si Onyok Velasco, meron po tayong bagyong Onyok. At yun po ay nakilala nga po dahil nga po pinangalan na dun sa kay Onyok dahil sikat po siya ng mga panahon. So posible rin po yan. At yung ibang mga pangalan naman natin ay base po doon sa napili or doon sa board na pumili ng ating mga raffle dito po sa ating bansa. So sa ngayon, ito nga po yung ating listahan ng pangalan ng mga bansa. At kung mapapansin nyo, may mga pangalan din po ng tao dyan. At yung iba naman ay parang common name lamang po upang mas makarelate tayo dun sa bagyo or mas makapag-warning tayo ng mas maaga kung sakaling tropical depression pa lang yung ating bagyo. Base naman sa international name, ang Japan po ang head ng ating dito po sa ating region, sa West Pacific region. So nagbibigay ang mga bansa na kasapi po dun sa World Meteorological Organization, dun po sa Japan. So nagbibigay po tayo ng mga pangalan base po dun sa gusto natin. Meron po tayong naibigay na malakas
dito sa atin sa Pilipinas. So meron tayong international name na malakas na ginagamit din po yun sa ibang bansa. At yung mga lugar na Brunei, Vietnam, nagbigay rin po yan ng mga pangalan. So ang mga listahan na ito, depende po sa mabuong bagyo kung saan matapat, yun po ang gagamitin natin, international name sa malaking bahagi nga ng West Pacific region, kagaya po nung ginamit no sa European region. Okay, so para po sa mga kababayan natin na nagtatanong bakit daw ba kailangan pa natin ng local name para po dito sa mga bagyo na pumapasok dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At nga po nabanggit ni Mr. Pura, yan po ay para mas simplified po yung ating mga terms at para po mas madali na yung ating pag-warning sa ating mga kababayan para po mas makarelate tayo dito sa mga pangalan ng mga bagyo na posible pong makaapekto sa ating area. Ay maraming salamat Mr. Alvin Pura sa malaking impormasyon tungkol sa lagi na ating panahon. Meron ka na lang ba mga reminders para sa ating mga manonood? Yes, Amor, sa ngayon nga po medyo maliwalas pa yung ating panahon or malinsangan pa yung ating panahon. Ugaliin po nating uminom ng tubig upang hindi po tayo ma-dehydrate or makaiwas po tayo sa mga sakit na dulot ng sobrang init. Inaasahan naman natin sa mga susunod na araw ay muli pong lalamig at hindi naman natin inaasahan na singlamig po yan nung buwan ng Enero. Subalit yun nga po, maiibsa ng ating init dahil nga po babalik yung ating northeast monsoon sa ngayon. Nandiyan na po yan sa Northern Luzon at inaasahan natin sa mga susunod na araw ay lalakas pa po yan. Maaaring umabot pa dito sa Central Luzon. Natunghayan nga po natin si Mr. Alvin Pura na weather forecaster ng Pag-asa. Ngayon dumako na po tayo sa sunrise at sa sunset. Sisikat po ang ating araw mamayang 6:22 a.m. at yan naman po ay luwibog sa ganap na 5:59 ng hapon. Para naman sa ating moonrise, yan po ay magaganap sa 2:14 p.m. at ang moonset naman po natin ay 2:32 a.m. Para sa ating illumination, meron po tayong 79% at para naman sa ating phase of the moon sa darating po na February 15, magkakaroon po tayo ng full moon. So ibig sabihin po nito, fully illuminated ang ating buwan at dahil nga po may tinatawag tayong gravitational pull, may epekto rin ito sa ating karagatan. At kapag ganitong full moon, inaasahan na ang high tide po natin ay mas mataas sa normal level nito. And speaking of tides, ito na po ang ating tidal predictions. Ito po ay courtesy of NAMRIA. High tide po ay 6:04 p.m. Yan po ay 0.84 meters. At ang low tide naman po ay 3:41 ng umaga. Yan naman po ay 0 meters. Magbabalik pa po kami matapos ang ilang mga paalala.